So, yun, magandang araw po muli. Andito po muli ang inyong mahaderang Lola. Ayan, shoutout po sa lahat. At ayan, tayo ay late na naman sa mga usapin at kaganapan. Ano? Pero huli man daw at magaling ay may habol pa rin. Ayan. So, pakinggan muna natin itong kay Kuya July. At si Kuya July ay mukhang naghihinagpis. Saan ba? Nagmula ang paghihinagpis ni Kuya July. Shoutout sa iyo, Kuya July. At talaga namang nakakasakit nga rin naman talaga naman ang puso. Ano? So, pakinggan nga natin ito. Pero bago lahat, shoutout muna sa Team Kalingap. Natulugan ka. Kumambit. Sa baba. Shoutout sa Team Kalingap at sa aking mga ka-strikers dyan. Shoutout sa inyo. Ayan, hindi ko na kaisa-isahin. Alam na kung sino kayo. So, tuloy na natin itong paghinagpis ni Kuya July na kung saan ay isa sa kamag-anak ng beneficiary ni Kalingap Rab. At sa totoo lang naman ay talaga namang masakit nga naman, no? At ginaganitin ninyo yung taong nakatulong na nga ay winawalang hiya pa. So, pakinggan muna natin itong kay Kuya July na ito. Kumambit ka sa kanila, yung mga umalis halimbawa, okay na po yun, tahimik. Pero para magsalita ka against kay Kalingap, iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba po yun. Sabihan ng kurakot si Kalingap Rab. Pagkatapos ng lahat-lahat, nakakasama ng lupo yung kamay na natin. Ako pag naisipin ko, sumasama ang kalooban ko. Kasi, tayo po kasi aware tayo eh. From zero to, ang buhay nila. Naobserbahan natin yan eh. Nakita natin kung gaano dinagsa ng biyaya. Sobrang biyaya eh. Apaw na apaw eh. Tapos yung pagkakataon, kung yung pinakikinabangan ninyo ay yun ang kalagayan ngayon, sasabihin mo ng kurakot si Kalingap Rab, ay naman, huwag naman ganun. Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot yun. So, ayun. Inibig yung sa labi. Pinagkanulo si Kalingap Rab. Natin, kasi ang ikinakalat po sa social media, para bang ang sama-sama po ni Kalingap Rab, parang kurakot, para bang hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Kaya ayaw po nilang padaanin yung pera sa kanila. Kasi hindi ka katiwa-tiwala. May mga, parang dating may pera kami na hindi mo niliwanag kung saan napunta. Pero may mga comment section, may mga share nga po sa mga GC na eh. So, yun. Yan po. Yan ang hindi naiintindihan at talagang ipinapaliwanag ko naman sa inyo sa mga sponsor. Kung kayo ay walang tiwala, wag na kayong mag-sponsor. Kagaya nito, na kumbaga parang na-brainwash na itong beneficiary na ito o kapatid nitong beneficiary na ito, no? Na talaga namang hindi mo na ining maitatanggi yung iyong ibinayde at yung iyong post, no? Bagamat yung post mo na ito ay ni-share mo lamang, pero ito yung laman ng buong kaisipan mo na gusto mong sabihin doon sa tao na hindi mo madirekta na i-post mismo sa iyong channel, kaya kinuha mo sa ibang channel. Pero ito yung laman ng puso mo at damdamin mo. Babasahin natin ha. At English pa naman ito, ay baka hindi natin maintindihan, pero dadandanin natin ha, kay Bisaya man ta, hindi man ta English, no? So, sabi dito, I don't play the victim. I stand by everything I said and I did. Paninindigan ko kung ano yung sinabi ko. At ano ang ginawa ko. Tinagalog na ha. I enjoy explaining why I become billion and why the victim got what they had coming. Yung billion ay parang ito ay intermitida, no? Yung kontrabida. I take full accountability for how I reacted but I had a reason for doing so. Liar, manipulators love to play innocent. But I tell you everything what I did, why I did it, how it happened, and all others detail surrounding it. Surrounding it daw. So, yun andyan daw sa palipalibot. Ito yung kanyang post, no? Tapos, ito ngayon yung segunda ng kanyang post na sabi niya dito, dami mo namang rules. Kurakot. Ito ay nakamayday niya, bagamat hindi nakapost pero nakamayday niya. Ngayon, doon sa reaction ni Bupil, na kinausap pala siya, na kesyo busy raw siya sa kanyang negosyo. Sana all may negosyo na. Pagkatapos ng lahat, natulungan kayo, ay ganito ang gagawin ninyo, bagamat hindi man galing nga kay Kalingap Rab at yan ay bigay sa inyo ng sponsor, dapat kahit pa paano ay may respeto naman po tayo. Kung hindi man natin nagustuhan yung pamamalakad ni Kalingap Rab, una pa lang dapat, hindi na kayo nagpa-vlog. Okay? Noong mga panahon na walang-wala kayo, kahit yata anong i-offer sa inyo, ay siyempre, tatanggapin ninyo. Ngayon na nagkamayroon na kayo, tapos ay nasulusulan na kayo ng mga naandyan sa paligid nyo, na kesyo parang ang dating barya lang yung napunta sa inyo at kay Kalingap Rab yung malaki dahil si Kalingap Rab ang nagbablog at nandun yung channel, nandun yung views, nandun yung kita. Ganon yung ipinipid sa inyong mga utak. Kaya naman kayo ay nakakapagsalita ng ganito na masasakit na salita na hindi nyo man lang inisip
na kung wala ang kalingap, ito ay hindi panunumbat, hindi mababago ang buhay ninyo, walang sponsor na makakakilala sa inyo, wala kayong mga negosyo na pinagyayabang nyo ngayon, at wala. Dapat kunting respeto naman. Ha? Kasi, wag mong sabihin ng mga politics, yung sinasabi ni Bupil dito na kung ano-ano, ha? Ay hindi na naniniwala doon ang tao. Sino bang ma-issue? Sino bang may rules? Ha? Hindi ko naman sabing si Andy ito, kasi si Andy, wala namang rules, di ba? So, pakinggan natin itong kay Bupil na reaksyon, no? Saan na ba yun? Punta tayo sa YouTube. Di ba? Wait lang. Wala na, nawaray na. Pero si Kalinga Prab ng bagong rules, mag-iingat sa pagpo-post dahil mahirap nating ipapaliwanag o papaunawa, mahirap natanggapin ng viewers ang ating mga paliwanag na ito ay patungkol sa politics. Sinabi ko po yan kay Ate Nilaya. Mahirap na ipaliwanag ito lalo at nakikita ka na yan, nag-comment si Ate ni Joy sa live ni Bobby TV at doon sinabi niya po na totoo yung kanyang comment. Ayan. Tapos ngayon, nag-comment ka pala doon, na totoo yung comment mo, pero bakit ngayon pinapabulaanan mo na kesyo ito ay patama mo doon sa politics? Hello, we are not born yesterday. No? Hindi tayo pinanganak kahapon para kami ilinlangin mo sa mga ganitong pabali-baliktad. Itong tatanda na namin ito, no? So ano ba ang ikinurakot sa inyo ni Kalinga Prab? At talaga naman kahit pa talaga masakit itong inyong mga binibitawang salita at makakapagsalita talaga ng panunumbat sa inyo. Pagkatapos nga naman kayong pagpalapalain, mahalin, arugain, suportahan, tapos bigla kakambyo kayo at doon kayo papanig sa mga mapagpanggap, no? Na nilalaso ng inyong isipan. Alalahanin niyo, wala si Kalinga Prab, wala kayo ngayon kung wala si Kalinga Prab o ang Kalinga, no? So ito, pakinggan uli natin ito kay Bupil na ito. Ayan. Para sa akin talaga, siguro mag-iingat tayo, no? Ayun, may iba pa mga message dito na hindi ko na kailangan basahin po. Kasi ganito yun eh. Hindi ba nasabi, ano po? Ang sabi dito, dito kay Bupil na, yun daw ay naka-private. So, naka-private means may nag-screenshot or ano pa man at nailabas. Ngayon ganito, no? Kahit i-private mo pa yan, at yan ay ipinost mo dyan sa iyong social media, inilagay mo sa iyong social media, ibig sabihin, may lihim kayong duda o galit dito kay Kalinga Prab. Kasi, kung hindi nyo intensyon at wala kayong ganyang kaisipan na, kumbaga, ganyang pag-iisip, patungkol kay Kalinga Prab, kahit sa pagpupost o kahit i-private, hindi nyo yan maiisip na i-private o gumawa kayo ng ganyan. Pero nga lang, dyan na yan sa inyong utak at yan ang gusto nyong sabihin, hindi nyo lang maipublic. Hindi nyo lang madirekta doon na ganun ang sabihin. Kaya, ngayon gagawa kayo ng alibay na kunyari ito ay naka-private. Naka-private tapos naka-by demo. Imposible. Sa dami ng iyong friend dyan, magkaroon ka lang ng 10 friend dyan, 20. Sa tingin mo, walang mag-i-screenshot yan, lalo na. At, yung mga friends mo dyan ay friends din ng Kalingap. Normal. May mag-i-screenshot at ipapakita na yung pala'y matagal nyo ng, kumbaga katrayduran yung, alam nyo kasi katrayduran yan eh, yung iniisip mo palang, kahit di mo palang ginagawa at may masama kang iniisip sa yung kapwa, napakalaking kasalanan na yan. Sabi nga, yung halimbawa, iniisip mo na, papatayin ko yan, pinagplanuhan mo, pero hindi mo pinatay. Ganun pa rin ang kaso nun pagdating doon sa taas. Dahil pinatay mo na siya dito sa kaisipan mo. Diba? Masama na yung inisip mo sa kanya. So ganun yung ginawa nyo dito kay Kalinga Prab na hindi nyo ma-voice out, gusto nyo siyang pabagsakin, gusto nyo siyang tirisin dahil nakulangan kayo sa ayudang na ibigay sa inyo at akalan nyo, lahat naman ng kinikita niya sa YouTube ay gusto nyo siguro ay ibigay sa inyo gaya ng nilalason sa inyo ng utak nitong mga anti-Kalingap na sinasabing pinayaman nyo lang si Kalinga Prab base sa kanyang pagbablog ay malaki ang kanyang revenue, doon yun ang nakikinabang. So anong gusto nyo? Lahat ba ng kita ni Kalinga Prab ibigay sa inyo? Siyempre, yung effort ng tao, yung gastos ng tao, yung gasolina ng tao, yung pagkain ng tao, bayad sa kanyang mga staff. Normal gagastos. Gagastos siya doon. Yung kita niya doon sa pagbablog sa inyo, yung kita niya sa pagbablog sa inyo, mayroon kayo doon, at yung matitira naman doon, ay pangbayad niya doon sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw, pang gasolina, para kayo ay mapuntahan. Ngayon, kung yung mga sponsor ay may binibigay sa inyo, buo naman yata ibinibigay yan sa inyo. Hindi naman yata yan, ibinubulsan ni Kalinga Prab. O yung mga sponsor na nandidirekta dyan sa inyo, hindi na nga dumadaan doon kay Kalinga Prab.
So bakit nyo napag-isipan pa na ganon? Na kesyo kinurakot, kurakot, masakit pong salita yung kurakot. Ngayon, kahit anong pasubali mo, ang gawin dyan, kahit anong alibay mo, ang gawin dyan, hindi mo na mabibringwas yung mga tao dahil tugman-tugma doon sa rules. Sino ba may mga rules ngayon? Di ba si Kalinga Prab? Tapos sasabihin mo kurakot. Kahit naman sino, kahit sinong ninong magwawala, malulungkot, no? Pagkatapos nga naman ang lahat na masubaybayan ang pamumuhay ninyo, ay ganyan ang inyong sasalitain dahil lamang kayo ay nagkaroon na ng mga direct sponsor. No, at doon sa mga sponsor na wala na mga para hindi na kagulo dito sa Kalingap. Siguro, manap na lang ka na ibang beneficiary nyo na doon kayo manggulo, wag na lang dito sa Kalingap, Kasi ang Kalingap, kung wala nang sponsor yan, at pagbablog na lang talaga ni Kalingap Prab ang aasahan, maaaring maapektuhan, marireduce yung pagtulong, pero siguro naman ay naandyan pa rin yan, tuloy-tuloy pa rin, sa abot lamang ng kanilang makakaya. Ngayon nga, may mga sponsor nga, pero ang gusto naman nilang sakupin, no? Ang buong Kalingap at manduhan, hawakan sa liig. So, mas maigi pa siguro, kahit walang sponsor, kung ano lang yung kakayanan ng Kalingap, yun lang ang kanilang itutulong, no? Kaya yung mga nanghihinayan dyan, sumama na kayo doon sa sponsor na mga nagsilayas na sobrang gugulo, no? So ikaw na kamag-anak ng beneficiary, ha? Tingnan nyo ha, kahit nga dapat hindi na nga kayo anuhan dyan Dapat ang bibenepisyohan lang niya, yung binablog lang niya Pero saan? Lahat ng kamag-anak nasasakop na, ha? Diba? Nadamay doon sa beneficiary na yun. Diba? Hindi pa ba kayo masaya sa inyong nakuha? Hindi pa ba kayo masaya sa nangyari sa inyong buhay? Hindi pa ba kayo masaya sa nabago ang buhay ninyo? Kulang at kulang pa ba? Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, no? Na pag nagkamayroon ka, hindi ka makukontento kung ano yung mayroon sa'yo. Kailangan mayroon pa ng mayroon hanggang sa alam niyo yun, yung halos busog ka na dahil may nakikita ka pa, kailangan sa'yo pa rin ng sayo yun. Paano naman yung iba? Kaya walang asenso ang Pilipino talaga. Dahil ang namumutawi sa ating mga puso ay ang pagkagahaman. Ha? Dahil kung ang Pilipino ay fair lamang, ha? Patas sana. Walang Pilipinong mahirap. Yung nga sinasabi ni na kung mayroong 10 katao, ha? Tapos, yung 10 yun, ang pera natin ay 10 rin lamang. Tapos yung isa ay kumuha ng siyam. Halimbawa, 10 piso, kumuha ng siyam. Yung isang gahaman yan, kumuha ng 9 piso. Anong matitira doon sa 8? Di ba wala? So doon nag-uumpisa yung ating kahirapan. Ang ibig kong sabihin, kagaya nito, ha? Nagkamayroon na kayo, nakapagpundar na kayo, nakapabahay na kayo, nabigyan na kayo ng pangkabuhayan ninyo, sana makontento na kayo doon. At doon sa iba namang sponsor, ha? Na hindi mga pabida, ay mga pabida dyan, italagay nyo sa utak nyo. Pag gano'n na yung sitwasyon ng tao, iwan nyo na at lumipat naman kayo doon sa talagang nangangailangan, ha? Doon sa talagang walang-wala. Hindi yung doon lang kayo nakapokus kasi kumikita din kayo. Ha? Diba ga? Kaya hindi ako believe doon sa mga sponsor na kung alin yung sikat doon papasok, kaya siya mag-i-sponsor doon. Hindi ako believe sa inyo. Mga ipokrita kayo. Tapos bibringwasin nyo, ha, yung sikat na yon para makuha nyo ang loob at madala nyo kung saan kayo pupunta. Kagaya na ginawa ni Rowin M, ni Rina's Community, dito kay Rina. No? So, ayun. Sana lang, doon sa mga beneficiary, na alam naman ninyo na kayo ay kaya nyo nang tumayo at kayo natulungan na. Wag naman kayong, gusto nyo kayo na rin lang ng kayo ang tulungan. Ha? Pag mayroon na kayong konti o kayo, may pangkabuhayan na kayo, sabihin nyo doon sa sponsor, siguro po naman, tama na to sa amin. Ibigay nyo naman po sa iba, at yung iba naman talaga walang bahay, tulo-tuloan ang bubong. Ha? Kawawa naman. Hindi, ang sakit kasi ng Pilipino, hanggat mayroon kang makukuha, kailangan ng ikaw ang nangunguna. Kailangan sa yung lahat. Ganun, nakakalungkot, no? Nakakalungkot yung mga mindset ng ating, ating mga kababayan. Ngayon, sa tingin ko, dito sa kanyang pananalita na ito, na sinabi niya kurakot, ay, parang sinabi niya na, hindi sila satisfied doon sa ginawa ni Kalingap. Kailangan lahat ng kita ni Kalingap na pagbablog sa kanila ay ibigay sa kanilang lahat. Parang ganun yung gusto niyong palabasin, ano? Kasi, i-deny mo man ito mga binasa kong ito at ipinost mo dito sa social media. Hindi nakapanipaniwala. Kasi angkop na angkop, tugman-tugma doon sa mga issue ngayon. No? So, pasensya na, real talk lang ako talaga. Ha? Na instead na pasalamatan, kayo pala ay may lihim na kinikimkim dito sa inyong kalooban. Saan nagmula yan? Ha? Saan nagmula yung kinikimkim nyo na yan? Na brainwash yung kaisipan ninyo. Dahil lagi nating naririnig dito sa mga anti-Kalingap na barya na yung ibinagay sa inyo, pero malaki ang kinita ni Kalingap Prab. Iyon ang perming nilalagay sa utak ng mga anti-Kalingap na nagsusulo-sulo sa inyo. Ha? Kaya kayo, iniisip nyo, ay oo nga, no? Bakit nga ganito lang yung ibinagay sa amin samantalang ang dami niyang views sa amin, dapat ibigay sa aming lahat yun. Hindi nyo ba naisip? Kumakain din si Kalingap Prab, may pamilya, ha? May mga taong sinusuportahan, may mga beneficiary rin na hindi na binablog, may mga scholar, ha?
Hindi nyo ba naisip na yung kaunting tulong na makita niya doon sa pagbablog sa inyo ay maibigay din niya sa iba, mai-share din niya sa iba, hindi yung kayo ng kayo na lamang dahil alam niya na kayo ay nakatayo na sa sarili ninyong kumbaga nakapundar na, nakabuilding na. No? Hindi na basta-basta matitibag dahil nakapader na kayo. Kaya yung kinikita niya sa pagbablog sa inyo ay doon naman niya sa iba na itutulong. Hindi ba kayo masaya na nakakatulong din? Bukod sa natulungan kayo, nakakatulong din kayo sa iba. Pero ang nangyayari, hinahanap nyo yun. Kahit hindi nyo literal na sabihin, nga nandito sa inyong mga post na ito, at dito sa loobin ninyo na hindi nyo inilalabas at sa papost-post nyo dinadaan, yun ang gusto nyong ipakahulugan. Ha? Diba ga? So, nakakalungkot lang na ganito. So, huwag kayong sumama ang loob kung maraming magkomento sa inyo na pagkatapos nga naman kayong tulungan, nagmula sa 0 hanggang sa napunta sa taas, nung nakarating na sa taas, mataas na nga, ang lipad. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. And God bless. Sana, hinay-hinay tayo, no? Imbes na magpasalamat tayo, kahit sabihin ninyong ganyan, ang kalingap, marami ang natulungan. Ha? At doon sa pagbablog sa inyo, hindi man maibigay sa inyong lahat yung revenue ng vlog or ng kita doon sa video na yun, yun ay naitutulong din doon sa iba. Nakakatulong din kayo sa iba. Ayaw nyo ba nun? Na pagkatapos kayong matulungan, iba naman yung natutulungan. Ha? Maging masaya na lang kayo kung anong meron kayo ngayon, ha? Sus Maria Josep, ito talaga mga ito. Ay, naku. So, yan lang. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Bye-bye.